What's up? What's up? Good afternoon. Good morning. Good day. Okay ba yun? Okay, perfect. Para ba iba? Good Hmm. afternoon, everyone. Here we are again. Sunday is podcasting day. So we are so back in podcasting again. Thank you for listening to us, for watching from all over the world. Being Dada in New Zealand and Mama Grace is back in Singapore, while Mama Ria with her new laptop and new background. Shout out. Yes. and Ruby. and he at ang mainit na bansa ng UAE, me being in Dubai. Welcome back sa ating episode 26. We are going to talk about graduation. But before that, we will proceed with our wisdom thought for today. All right. So for our wisdom thought for today, just because your pain is understandable doesn't mean your behavior is acceptable. Yan. Oo. Kasi Ang ano tawag yan eh. yung mga OA. Oo. Yung pagiging entitled kasi parang naging delusion based dun sa self-centeredness and laziness. Kasi parang ayaw mo lang gawin, parang entitled ka, di ba? So, meron ako nabasa before. Ang sabi nga before is, putting yourself first is not selfish. Okay lang naman yon, di ba? Kasi parang iniintindi mo na yung sarili mo. Hindi naman mali yun. But thinking about yourself constantly, now, that is selfish. So, ano yung Egoistic yun. difference? Diba? Narcissistic Oo. yun. May sakit ka na. Yes. Exactly. So, parang ano yun eh, parang may ego ka. Merong insecurity sa'yo na yung mga, parang ano siya, nakakahina siya as a person. Bakit? Yung pagiging entitled, feeling mo privileged ka and dapat meron kang special treatment. Hindi masarap sa pakiramdam. Or merong mga taong ganun, yung feeling na ang sarap sa Hindi mo pakiramdam na ikinaganda yan. nakaisa. Kumbaga, Oo. hindi mo ikinaganda yan. Yun yung, Correct. yung Oo, giggle yun word yan. yun. Mm-mm. It's not healthy actually. Minsan feeling nila parang ang sarap sa pakiramdam na nakaisa ako. Pero hindi, it's not healthy actually. Kasi parang kinain na ng ego mo yung sarili mo. Diba? Umayong ka lang kung anong ganda lang yung ng level ng ganda lang. Hindi ko matanggap si mama ang nagsabi nun. Kaya dapat kami dalawa yun. Inarte. Di ba? Kuha ka na ng bitchisang horn. Hindi parang gano'n. Minsan, di ba? Minsan, Okay. pangit din naman kasi yung parang sobrang di ba? mo naman. Sobrang yung bait mo na, tapos naaabuso ka na, pero kailangan naman, ilagay mo rin sa tama lang, di ba? Yung pagiging, baga nasa pagdadala mo rin na neutral lang. Hindi po pwede yung parang ikaw Galit agad. agad, Diba? ikaw lagi. Nang-aaway ka kaagad. Oo. Ikaw Kahit lang nagdadaanan ka, gano'n. o ikaw lang ang gifted. Yung mga ganun ba? Ikaw lang ang binigyan. Ano yung ano eh, sila yung mga taong wala na sa hulog. Yung sinasabi Oo. natin, wala ka Yes. sa hulog. Tama. Oo, ang sarap mong ihulog. Lag. Natin, yung pinaka-perfect example, yung na babae doon sa airport. Correct, yung nag-viral na yan. O yan, isa yan. Diba? Sabi ko nga, nilagay yung sarili niya, nagmukha siya lalong panganyan. Parang Binidyo pa niya. yung sarili nila na Proud pa siyang i-video eh. di ba? Mga ganun. Eh, siya na yung mali. May character syndrome din yung tao na yun. Kasi para isipin mo na pag nag-vlog, kakampihan ka, na mapupunta yung simpatya sa'yo ng tao. Viral. Nag-viral. Dahil may 30 minutes ka, may karapatan kang makapasok. Nag-ano ba siya na simpati sa tao na ganun lang? Oo. Anong klaseng utak ka meron? Ikaw lang kung parang nakitang lumabas na tao na proud pa na 30 minutes na lang boarding, lilipad na nagagalit ka pa. Binidyo mo pa. Pakita natin para maintindihan nung nanonood sa atin. Para maintindihan nila yung sinasabi natin. Ipakita natin yung ano. Hindi pwede. Hindi pwede kung kayo magpresensya, hindi pwede. Hindi pwede kasi ganito pala ipa-air. Ganito pala, i-report ko sila. Kasi ganyan, hindi 30 minutes lang, Hindi pa kami pwedeng, hindi kami, Ay, nako. O, ayan, Ayan, iba-air, ha? Iba-air kami ngayon. Hindi
gusto nila magbabayad pa kami. Of Magbabayad course. pa kami. Of course. Mula kay 11:30 dumating kami Oh dito. my gosh. Tapos binabawalan pa kami mag-vlog. Ma-vlog ko kayo. Ganito, iba-vlog kami. Kasi pagkagalitan sila pero hindi ko sila pinansin kasi karapatan ko to para magreklamo. Diba? Guys, hindi ako makakarating ng bukas pa. 20, Andun, di ba sa 21 ako ticket yun? makakarating kasi Dapat 2 to 3 hours, dapat andun ka na. 11:30 4 hours. So, anyway, Hindi kami sige. pinayagan. Tapos Binanggit niya, 12 o'clock ang flight, 11:30, may 30 minutes pa Dumating na naman. sila. Oo. Even domestic flight, Hindi. you will not be allowed anymore. Oo. Well, siguro pwede ka, takbo ka talaga. Kasi Mm. ano na yan eh, usually, nangyari kasi sa akin yan. Minsan, kunyari, sabihin natin 12 o'clock ang flight. Usually, ang boarding, 11:15 pa lang, kahit domestic. So, anong inaasahan mo sa 11:30 na international? Yes. So, Saan yan dadaan siya ka papunta? US. Sa Diba, US. Okay. Kasi yung isa, Okay. parang may sinabi siya, itong isa sa Milpitas pa. Pinapitas. Milpitas naman. Mm-mm. So, ano California. naman, siguro. kay saan pa sila pupunta, basta late sila. International, 30 minutes. We Kaya- usually allow 3-4 hours kapag international. Yes, 3 to 4 hours. Diba? Kasi dahil alam natin, immigration, minsan yung bagahe pa nga natin, hindi natin alam kung ano ang papatanggal, anong papaayos. Kaya nag-a-allow tayo ng ganong kahaba na time. Pero first time ba niya mag-travel? Hindi naman, di ba? Hindi, baka nakainom yun. May ano pa, may hangover pa. Oo, yung ano nila, Mga yung traffic o kaya gano'n. Pero hindi naman din, despedida, napuyat. mali na siya, di ba? Dapat, tapos kinakausap siya, sabi niya, hindi siya pumayag, hindi siya nakikipag-usap. Sila na nga yung Oo. mali, di ba? So Tapos kung ang gano'n, di ba, babae minsan para- ko na ngayon magpapakumbaba, baka naman po pwede o gano'n. hindi siya pa yung galit mali naman talaga sila. Super mali. Kahit Matapang anong pa yung gawin mo. ano niya, no? Matapang masyado yung pagkakasalita niya sa mga sinasabi niya na hindi naman talaga maganda. Alam mo yon, kahit Kasi sinong parang siya yung tama. makapag-iinis lang Mm. talaga sa kanya. Kaya, Ikaw na mali, ikaw pa matapang. May mga ganyan talagang tao na entitled. Kahit saan kahit saan. Di ba yung nakwento ko rin before, yung parang isang banda na nakapila na kami lahat doon, biglang nagpila ng mga gamit na nila. Tapos nakita namin sila ang inuuna. Kasi kilala sila. Exactly. Bakit ka napakamot? Kala mo namang Exactly. Tapos makikita mo sa maupuan, naka-hood, naka-cap, kala mong sikat na sikat. Dudumugin siya. ka-level nila sila parokya. Diyos mo, Marimar. Inantay ko yung ano namin, yung turn namin. Ang tagal na ng time na hindi kami pinapa-check-in. Kapit na yung domestic flight, hindi kami pinapa-check-in. Alam namin, pag ganung oras, dapat pinapa-check-in na kami. Kasi kailangan na, dahil ilang minutes na lang, flight na. Pero ang tagal na namin nakapila, hindi pa rin kami pinapa-check-in. Tapos, etong banda na to, akala ko naman hinahanda lang. Pinila yung mga i-check-in nilang gamit, yung mga instrumento nila. Tapos, ano sabi nung lahat ano? ng ID nila. Ano no? Inuna so, sila. Ay, Inuna sila. Kaya ako gigil na gigil. Kasi ang sa akin, anong ano to? Anong Cebu airline to? Pacific. Cebu Pacific. Cebu Fac? Cebu Fac. Oo. Kaya gigil na gigil ako. Parang inisip ko, wala kaming problema sa mga ganyan. Pero, isipin mo na kung talagang deserving ka, na kailangan paunahin kita. Kung disabled ka, kung alam mo yon, kung kailangan mo talaga mauna, sige lang. Kung merong security threat, kung sundalo ka, papaunahin pa kita. Kaya parang Ano sa reaction akin, nila? Siyempre, nakikita nila na naming buset sa kanila. Dead ma? ako nagigil ako. Kasi nga, that time, kasi nga dahil parang ako, alam ko kasi kapag medyo hindi na okay Kasi kaya ko naman tumahimik Pero nung time hindi na okay, nag-aantay kami ng sobrang tagal na nakapila ka, pangalawa yata ako, pangatlo. Pati yung mga nasa harapan namin, nagagalit na rin kasi ang tagal na namin nakapila.
Tapos bigla nakita namin nga yung banda na nagpila, kala naman naghahanda lang. Tapos kinuha yung ID, chine-check-in na. Paano naman kaming mga nakapila? Kakapila Diba? talaga. Siyempre yung mga to, ang kaya lang ireklamo ng mga nandoon, yung mag-usap-usap, yung di Yeah. mo magreklamo, bakit sila Mag-murmur. Mga Oo. ganun lang. Eh ako parang feeling ko hindi ako nakatiis. Sabi ko, sabi ko kanina pa kami dito lahat, kami dito, nakapila kami dito, inuna mo yun. Kasi kilala. Ano sabi? Sabi ko ganon. Ano sabi? Tapos, di una, ma'am kasi po ganyan, at Kausapin reklamo ka. ko dyan, wala ako dahil chinek-in na namin. Oo, Parang ganun yung oo, itsura niya. Merong lumapit sa akin, kinuha yung ID naming 3. Chinek-in kami. Inisip ko, miss, hindi ako nag-aas na unahin mo ako. Unahin mo rin yung nasa harapan ko. Ang sinasabi ko sa iyo ngayon, bakit pinauna ito mga? Ano Yun sabi? ang ako. Walang sinasabi. Wala naman sila explanation eh. Baka naman sila, business class sila. O walang ganon. Walang Domestic. ganon. Kasi ano lang doon, nasa Bohol kami. Yung Bohol na airport, hindi pa yung bago. Ibig sabihin, So walang reason lang. talaga para may unahin. Kasi hindi naman naandar ang eroplano kapag may maiwang isa. Yes. Oo, na nasa pila. Oo. Yes. So walang point para may unahin ka samantalang may nauna sa pila. Wala. Kasi at all. hodang walang kwentang banda yung nakapila. Exactly. Na nauna. Punyeta. Tapos yung isa, yung Parang matandang itsura, kanta niyan. kasi nga may mag-check-in para sa kanila, yung isa talaga kasi kilala siya ang lead vocalist eh. Siya yung Frontman, vocalist eh. Nakaupo lang talaga dun sa upuan ng mga nag-aantay. Talaga nag-aantay. Takot na takip. Kala mo namang, alam mo, susugudin ka ng mga tao, pero nagigigil sa'yo. Magkakaguluhan ka? Diba? Susugudin ka talaga, pero nagigigil sa'yo. Samantalang si Raymond Gutierrez, nakasabay ko yun sa flight, isa sa mga pabalik na ako ng UAE. Ano yan? Alam mo, Raymond, na siya? Kasi kilala talaga na siya. Mm-mm. Alam mo yun, nakita ko siya sa pila, naghubad ng sapatos, dumaan doon sa paskan, Yes. nagtanggal ng sinturon. So, wala siyang wala siyang tao, star di ba? complex. Mm-mm. Oo, may pumipila siya, ngumingiti siya, pag nag-hi, oo. Seryoso, hindi niya kailangan magtakip ng na parang feeling I naman. know. Hello, Doon ako nagigigil lalo eh. OA. Doon talaga kami nanggigil lalo. Ay, Dudumugin ba siya? yung mga entitled na yan. Hindi, kaya naman tayo nanggigigil sa mga entitled kasi nga, naiinis tayo sa mga taong talaga. Yung nagte-take advantage, hindi nahihiya doon sa mga sa mga nasa nauna. Teka, kanina, lagi ito sa kapila. Ito yun eh. Ganito tayo kasi nga, nahihiya tayong makaabala. Same goes doon sa, ayaw natin na tayo yung pagmumula na parang, bakit ito pinaburan, tas ako hindi? Pareho lang naman kami eh. Diba? Yung parang ayaw natin na may masasabi sa atin, lalo na't alam natin kung talagang mali. Diba? Sa kapila, lagi yan, kami, dahil yung kapila dito, dahil hindi man ako totally late na pero ako sa bandang likod, yung mga nagdudumali na may mga pasok, dilalabas na, minsan hinahara yan dahil baka iba yan, hindi naman totoong nagmamadali, walang pasok, gusto lang maunang lumabas, kahit late kung pumasok. Alam mo, hindi ko pwede ko naman gawin din yun, kung ba gusto ko nang magmadali. Ang iniisip ko kasi, mali pa rin, hindi man ako nagmamadali. Kung kaya ko mang gawin, pero hindi ko gagawin kasi mali. Yun. So parang yung maliit na na yun, ang hirap hanapin sa mga tao ngayon na parang feeling nila na yung malamang ng ibang tao is okay lang din. Parang ginagawa naman kasi ng iba yun eh. Kaya okay na lang din. Kaya parang napapatronize tuloy na parang okay na lang din pala yung ganyan. Pero hindi siya magandang yung masanay ka na gano'n. Oo. Eventually may makakaharap eh. Talagang may makakatapat ka na parang hello. Bumalik ka doon sa pwesto mo. Pero alam mo, what's worse with that? Yung parang ginagawa nilang bragging rights pa nila. Yung ito na ko niyan eh. Yung gano'n ko niyan eh. Nagiging bragging rights nila. Yan yung nakakabwisit na ugali ng Pilipino na may ginawa ng katalanta doon, proud pa. Hindi, malimit niya yung mga ganyang sa kwentuhan ng mga inuman ng mga Pilipino dito. Yung lahat ng kayabangan. Lahat ng kilala ko si ganun na binaril ko yung hindi naman ako inunod kasi kilala ko si Mayor eh. Bayaw ko si Konsehal eh. Yeah. Diba? Yeah. Alam mo, that's why I don't like yung mga backer. Yung tipong, may kilala ka ba dyan? That's why I don't like that.
Ibig sabihin talaga, kapag magkakaroon ka ng utang na loob sa isang tao, kaya hindi mo kayang panindigan, wag na lang. Yung masariling sikap ka. Is, meron kang dignidad na hindi mo man to na-fulfill, hindi mo man to nagawa or nagawa, wala kang inanong tao. Ginawa mo yan dahil sa sarili mong sikap. Yun. Correct. Kasi alam mo, dyan lumalabas yung parang, alam mo, hindi ka nakakaangat kung feeling mo entitled ka. Ang tingin sa'yo, weak ka. Hindi mo. Lalong Oo. binababa mo yung sarili mo. Siguro ang taong tumitingin sa'yo na ang taas ng tingin sa'yo kung feeling mo ay entitled ka. Tulad Yung mo mga rin. pasay mo rin. Same mo rin. Na egoistic, kalagyan na mo rin. alam mo, selfish, diba? Buti Oo. sana kung mga, alam mo yung talagang parang aanga-anga o walang alam. Hindi naman Hindi. kumbaga may mga pinag-aralan, may mga, di ba, nakakaintindi naman kung ano yung dapat, kung ano yung tama. Di ba na yung kinukwento niyo yung kay Jimmy sa pila, porque maganda ka. Kaya Isa pa yun. Diskarte ka, sumika ka, tapos maya-maya nakapila ka na. Ano sabi ni Jimmy? Hoy, balik ka doon. Ma'am, oo. Pasensya na diba, kasama ko. Kailangan pa bumila. Kailangan pa bumila. Kasi hindi kita bet. Ganun yung, porket ganun yung, ano niya, parang tingin niya sa sarili niya, kailangan. Masa siya. Correct. Bibigyan siya. Bakit natin ba ito pag-uusapan tong graduation na to? Dahil bukod sa Napapanahon graduation sa Pilipinas. Dami kasi mga post sa FB. Lahat. Saglit lang, ba't ang graduation inabot na ng June? No, May. September nag-start ang klase. Pero naibabalik na uli ngayon yung sa dating, sa dating... Itong susunod na school year, semester? hindi pa. Konting adjust pa. Sa susunod pa na school year yon, babalik na siya sa June ulit. March. Okay. Kailan ang susunod na pasukan nito? Ngayon, July to April pa. Okay. So, isang Unti-unti. Isang adjust pa. Then yung susunod pa, yun na yung tama sa June. sa March. month. Okay. Kaya ko naman din naitanong dahil nga naapektuhan na ang school year. Ayan ang sinasabi ko eh. Anyway, yung binago nila na dating maganda, ewan ko kung talagang di ba? May mga bagay sa buhay natin na hindi kailangan baguhin. Kasi maayos naman eh. Hindi naman nagsabi na Maganda hindi ang tayo pagbabago, pero kung hindi kaya ng isang, alam mo yun, ng isang bansa. Ayos. Hindi bakit mo naaayon. babaguhin? Ng isang bansa, Yes, Tama. hindi naaayon. Nakikigaya kasi tayo di At ba? huwag nating ipilit kahit parang pilit di ba? Hindi naman kaya pero tropical tayo, hindi tayo western. Di ba dito nga? Di ba dito napakasimple ng buhay? Kaya pinasimple nila pati yung pag-aaral. Ano bang iisipin mo kung anong month? Di January to December. Calendar year. Bakit ganun nila? Ganito kasimple dito. Bakit kami ayoko na, sobrang tamad namin. Mag-iisip pa ba ako anong buwan? Di January to December. Mag-ati-ati lang tayo. Singapore, calendar year din sila. January start. So, June. Buong month of June. Ganyan, may mga term break lang din. mid-year break nila parang ganun. Oo. July ulit yung pasok nila. Siya. Teka, yung issue natin, anong nangyayari? Yung sa karaniwang graduation ngayon. May nakita tayo sa Facebook na nagladlad ng kaperahan doon sa venue ng graduation. Oo. So, obviously, gusto ng attention ng mga taong yun. No? So, ayan. You're getting the attention that you want. Correct? So, ang dami nyo ring basher. Maaaring yung iba na-inspire, pero mas maraming nagbabasher, no? Mas maraming hindi. Oo, mas maraming hindi. Oo. Lalo ngayon, 'di ba, pahirap ng pahirap yung buhay. Parang, ano ba naman yung Insensitive. i-private mo na lang yung ganun kung talaga magbibigay ka ng ganun. Pero hindi para Ipangalandakan. ipangalandakan mo sa lahat sa paligid mo na gusto mong makita yung
ang anak mo sinabitan mo ng sandamakmak na Mm-mm. pera Malibo. sa katawan o kung ano man, 'di ba? Tulad ng ibang magulang, hindi ko naman maibibigay sa anak ko yung ganyan. Paano kung ang Talaga, anak ko be? tanong? Hindi, 'di ba, yung gano'n, may mga magulang ka ako na gano'n na hindi ko kayang ibigay din yung ganyan. Paano ko sabihin ng anak ko, gusto ko rin ng ganyan? Mm-mm. Oo nga, Parang no? anong Mag-demand. i-explain mo sa kanya, 'di ba? At pag hindi mo na ibigay, magtatampo, no? Maglalaslas, Yes, no? oo. Okay. So, Tama. ikaw pa yung naging dahilan dahil lang sa ganyang ginawa mo sa ginawa niyo ng pamilya mo dun sa isang batang yun na naapektuhan Mm. din yung mga maraming bata na nakapaligid sa kanya. Ang tanong, yung bang binigyan honor ba? Ano ba, pinaka-first honor ba siya? Ayun ang Ano? di ko Hindi alam. naman eh. We're not sure. Wala. Yeah. Ano lang eh. Parang, Parang gift lang sa kanya ba? hindi kasi, ewan ko kung anong, nila, Ayun. trabaho ng mga Hindi magulang. ko rin naman Pero kasi yun nga, parang gaya sinabi ni Mama Maria, we have to be considerate to others. Kasi yung iba nga, di ba, pan-tuition fee, hindi nila alam kung saan kukunin yung yes, ng mga umiiyak anak dahil nila. hindi mapag-aral ang mga anak. Ilang kalabaw o yung ilang anong kailangan nila ibenta para lang makapag pan-tuition fee ng mga anak nila. Tapos sa kanila, Okay. ipapangalanda ka nila, di ba? Parang ganun din dun sa mga bata. Kasi parang may epekto din yun sa mga ibang bata sa mga ibang Oo nga, estudyante. no? Kasi parang, ay bakit sila ganun? Hindi mo iwasan compare, di ba? So parang, ikaw, minsan, mag-aano ka sa, bakit yung mga magulang nun o ganun? Tapos, Oo nga, no? magulang mo o ano. So, may epekto yun. Hindi lang sa ano. Tapos, yun nga, doon sa tao na, parang kung gusto i-reward yung anak nyo, huwag nyo nang, sa bahay nila. Kung anong bigay mo, hindi ko alam kung bigay talaga nila sa anak nila o parang show off lang eh. Pakita lang na ba nila Sa pa yun, baka, lang yun, magiging lang yun. Ito na lang na to, bigkesa ngayon. Oo. Saan din anak mo naman yung ganun karaming pera? Gaano ba kaganda yung gagawin kong Ang dami kasing bagat- pagpaparangya Diba? Tapos, ng pera actually, hindi rin namin? yun eh. Hindi rin yung safety nila dun eh. Malaman ng tao, marami sa pera, magiging itsapay ng buhay nila. At tuting ang dami Naubang pa sila naghihirap ngayon sa panahon ngayon, di ba? Ay, marami tong pera, magiging cause of, cause of death. Oo. Oo nga, no? Nagtitrigger pa yun Hindi. ng Ikaw ibang... naman, no, kung ano yung inilalagay mo sa social media, you are inviting. No? Yes. Kahit sa anong, Kahit kahit ano pa anong yan. angle pa yan, oo. You are inviting, envy, you are inviting yung may kumakalamang sikmura, alam mo yun, hindi maganda yung nagdudulot niya. You are Ino-open inviting mo doon kasi sa yung bata, sarili mo sa sa kung ano mang, di ba? hindi maganda. Oo. Oo. Kumbaga parang, hindi siya nakaka-inspired kasi lumagpas siya doon eh. Kasi may siya, parang yung intention kasi is, ipangalanda ko na ito yung ibinigay namin sa anak namin, monetary. Mas Yeah. maiintindihan pa natin yan kung halimbawa is, another educational plan, kung halimbawa pa-college na siya, di ba? Pero kasi yung pera kasi may evil ang pera kasi sa totoo lang naman. Tapos inilaglag mo pa sa social media. Ang daming nanonood, ang daming nagko-consume ng social media na walang pera. Kaya ngayon na lang yung kaligayahan nila. May bata dyan na gustong mag-aral, na hindi mapag-aral ng magulang kasi salat sa buhay. Tapos makikita, ang batang ito napakaswerte. Mukhang napaka-bias ng mundo. Hindi pantay-pantay lahat. Bakit ako Yes. isinilang sa ganitong pamilya? Wakasan ko na lang ang buhay ko. O kaya, bakit ganito binigay sa kanya? Mas mayaman kami rito. Dapat hingin ko to sa daddy ko. Dapat Mga bigyan ako negative nila effect dapat eh, no? masigitan ko to. Oo. So, Tsaka hindi na siya yung mga bata nakakatulong. ngayon, di ba, Yes. Hindi nila pinapag-usapan kaya nga natin i-handle. yan na ang mga bata ngayon iba, parang ganun Yes. sila mag-isip, ganun sila Yes. ang tawag dito, Wala silang filter na eh. magtampo sa magulang na parang walang bakit ginawa ang kasi magulang nila ganun? para sa kanila. So, epekto rin yan eh, di ba? Pagka sinabi nila na, bakit ganyan niya? Bakit ako hindi kayang ibigay ng magulang ko yan sa akin? Parang ganun. Yeah. Kung ako Ako naman ganyan ng bilang nanay ko, sabihin ko yan, natampalin talaga ako nun. Hindi ko maibigay. Ano ba gusto mo? Malamang. Ako naman bilang parent, kasi kunyari ngayon si Isabella lang, nasa kinder pa lang si Isabella ha. Pero ako, mindful ako bilang magulang. Minsan tatanungin ko si Isabella, kasi syempre nagbabaon sila ng lunch, nagbabaon sila ng snack. Tatanungin ko, anong
Usually, anong binabaon ng mga classmate mo, anong kinakain nila. Kasi they cannot share. Bawal mag-share dito sa kanila. Siguro hygiene and safety and ganyan. So, bawal mag-share. Bisa tinatanong ko, sa akin, bilang parent, parang inisip ko, baka kasi mamaya kawawa naman masyado na yung anak ko. Oo. Yung parang inaano ko lang na, baka naman yung kinakain ng anak ko, based dun sa mga kinakain ng iba, sobrang hindi na healthy itong kinakain ng anak ko dahil mga kinakain nila healthy. Yung mga ganon, it doesn't necessarily mean na gusto ko lavish yung baon ng anak ko. Pero sa akin, parang gusto ko na hindi naman kawawa yung anak ko sa kinakain niya. Na, syempre, kahit pa paano, kumakain yung anak mo, nakikita niya sa iba, ito yung kinakain nila, ito yung kinakain nila, ito yung kinakain ko. Di ba, minsan may ganon din. Habang, kahit ilang taon pa lang yung anak ko, merong ganon na feeling. So what more doon sa ganyan na nakita nila, ano naman pakiramdam nung magulang na feeling niya, doon sa graduation ng anak niya, feeling niya na-honor pa nga yung anak niya, at hindi ko man lang nabilihan ng pansit. Hindi ko man lang nabilihan ng isang bilaang pansit man lang. Tapos makikita ko tong isa, nag-show off na, biglang pinakataan ako ng ganito. Samantalang ako, nahahabag na ako sa sarili ko. Dahil yung anak ko, honor na at lahat. Ang daming award ng anak ko, wala akong maibigay. Kasi hindi ko kaya. So, anong feeling ng parent na ganun? Yun ang point ng ibang parents. That's why, madaming nag-bash doon sa, nag-post na yun. Siguro doon sa mga estudyante naman, kasi nga dahil ngayon, ang dami natin narinig, ang dami may anxiety ng mga estudyante. Tapos syempre makukompare nila, buti pa yung nanay ni ganito, binigyan siya ng ganyan. Ang dami ko ng award, hirap na ako sa pag-aaral, pero hindi mo lang ako nabigyan. Hindi natin sasabihin na kung pinalaki ng magulang ng tama yan, hindi siya mag-iisip ng ganyan. Kasi kahit before, kahit tayo aminin na natin before, hindi naman tayo suwail ng mga anak. Pero dati, nung panahon natin, mga ganung age tayo, minsan insensitive tayo. Dahil hindi ganun ka-mature yung utak natin to think objectively. Na, hindi, okay lang yan. Kasi hindi naman talaga namin kaya. Sila naman may kaya. Kukunti yung mga bata na ganun yung thinking. Na naiintindihan. Ganyan. Sa kabataan, ma-handle nila, no? Pero sa magulang, masakit para sa magulang. Na hindi mo, kung ikaw nga yung hindi naman, walang-wala ka naman talaga, hindi mo maibigay kahit papaano yung simpleng bagay na nga lang na pwede mong ibigay sa kanya. Diba? Paano pa yung mga ganong nagpapakita ng Oo. Ang problema kasi na yung mga bata. Iba kasi yung bata noon sa ngayon. Ang hirap maging bata ngayon kasi nga sa dami ng pwede mong mapagkumparahan ng mga bagay na wala ka, ng mga bagay na pinagkaitan ka, na hindi ka fortunate, tapos nakikita mo lang sa mismong katabi mo. At pangalawa kasi, yung sitwasyon ng mga bata ngayon, kalimitan kasi, hindi na buo ang pamilya. Yeah. Maaaring ang magulang niyan ay mga OFW. Ang daming kulang ng mga yan. Ang naibibigay lang ng mga yan ay financial. Sabihin na natin, sige, nabigyan siya ng financial na abot yun, pero yung presence ng magulang, diba? Yung presensya. Yung kulang, no? So, may butas pa rin. Oo. So, parang ang dami-daming reason ng mga bata ngayon para maging malungkot. Sa dami kasi ng nakikita natin sa social media. So, in effect, yung utak ng mga bata ngayon, talagang may tendency talaga na maging marupok, maging sensitive, at saka maging matampuhin, mapaghanap. Kasi yun yung idinidikta ng paligid nila, na ang pagiging isang normal na bata ay may ganitong magulang, may ganitong baon, may ganitong list, may ganitong pag-graduation, may ganitong paghandaan, pag-birthday. Sobrang ang daming hahabulin, kaya nakakatakot, nakalungkot, nakakabahala. Paano ko naramdaman mo? Magulang ang mo. Anyway, dahil napag-uusapan natin ang graduation, ibalik naman natin yung mga panahon natin nung nag-graduation tayo. Dahil ilang beses na tayo nag-graduate mula elementary. Tumingala na naman si Grace. Isa ko na. Siyempre. Nag-graduate tayo ng elementary, ng high school at ng college. Kayo ba, doon sa tatlong graduation nyo na yun, is ano yung mga memorable ninyo na na naramdaman ninyo, kahit yung kabataan nyo, pagdating doon sa mga graduation, sa mga gifting, pag kayo ka-graduate na? Memorable, college.
Kasi hindi namin naramdaman yung gumraduate kami. Kasi, Umulan. Umulan sa, nun, kasi sa field sa Lasal. Open Kayo nga pala yun. area kasi yung plano na place ng graduation, Lagoon, di ba? Tama ba Mama? Sa Laguna, So, prepare na lahat. As in, Oo. maganda na, ready to... Magmamarch na nun eh. Nagmamarch na eh. Oo, nagmamarch na. Biglang, as in, sobrang lakas ng ulan talaga. Yung OA pa na ulan, ha? Ay, di parang may mga basang sisiw lahat. O, di takbuhan. Anuhan sa silungan sa mga, Ay, di nasira nasira ang stage. Yes. As in, basa lahat. Ganyan. Nilipat sa gym. Tapos So, sinabihan kami lahat na... Pulas na lahat ng makeup. Wala na. Naupo na lang kami sa sahig lahat. Doon sa gym. Hindi Tapos wala na. Hindi na, wala na yung yung parang formal graduation Yung supposedly, Magulo na. na program dapat. Yes. Ang gulo-gulo, ang ingay-ingay, ganun. Kanya-kanya, basa lahat. Tapos uwian na. Ganun lang. Ang pangit nga. Wala kaming na-feel na na gumraduate kami. Right. Kasi yung mga magulang talagang nahirapan din sila. Tapos hindi nila akalain nga na ganun yung aabuti ng mga anak. Nakakalungkot yun kasi yan yung memory niya na naaalala nyo. May mga picture kayo, may yung basa ang mukha nyo, hulas ang mukha, ang makeup ninyo. Oo. Diba? Basa Wala talaga, lang. parang basang sisiw. Tsaka hindi mo naramdaman talaga na graduation day pala namin ngayon. Parang ganun. Buti hindi may kayo basa ulan. Hindi kayo nakaisip. Balikan muna natin yung graduation ng elementary. Balikan, bataan pa natin. Nung elementary kasi, syempre, third honor na ako nun. Dati ako second honor na naging third honor kasi nga, makulit na kasi ako eh. As in, maingay na talaga. Anyway, naging third honor. I mean, sa akin kasi, masyadong memorable yung kada okasyon na maghahanda ang magulang ko. Kasi, kumbaga parang doon ko nararamdaman na alam mo yung ginagastosan ako ng magulang ko, binibilan ako ng gamit, at saka may lalabas yan ng mga nagbibigay ng regalo, yung mga tiyo ko, may bagong damit si Egay, o ako na sa spaghetti, ako na sa cake, mga ganun. Kumbaga parang pag naiisip siya ngayon, hindi, may balloon. May balloon. Boy. Congratulations. Ang balon. Kaya ako nalulungkot para sa mga ngayon, sa graduation ngayon. Kasi nung panahon kasi natin, yung magpa-graduate ka ng anak, pinag-e-effortan ng buong pamilya, ng buong kamag-anak. May mga kontribusyon si tito, si tita. At saka yung parang, kasi nga, akit sa stage. Ako lang, siyempre unang anak ako, akit sa stage. Ang tatay ko niyan, siyempre proud na proud yan, oo. Yung di ba yung mga picking natin doon, may mga ribbon na kinakamit. Tapos yun na yun. Kumbaga, may bayad na rin naman yun, di ba? Kumbaga parang pagdadating sa bahay, ayan si Egay sinabitan, tapos may honor yan. May honor yan, ganyan. Tapos uuwi ka sa bahay na nakabalandra yung medal mo. Hindi mo hinuhubad. Hindi mo hinuhubad kahit Makati na, di ba? Tapos nagkakalampagan. Sinasadya mo pa nga maglakad ng para, Feel mo yung Oo. Parang, yung kabataan mo, puno-puno. Pinaghirapan mo rin kasi yun eh. Pinaghirapan ng nanay mo at ng tatay mo. Deserve mo naman. Oo. Kumbaga, mas masarap siyang balikan ngayon kasi yung mga panahon na yun, talagang trying times noon, pero bata ka pa, mula ka na para may makuha mo yung gusto mo, paghirapan mo. Di ba? Para ipag-celebrate ka, dapat deserve mo. Di ba? Para ma-recognize ka na ikaw ay isa sa cream of the crop ng eskwelahan na ito, it's dahil ginalingan mo. Di ba? Pinaghirapan mo dahil somehow, you have something, you got it. So, sa ngayon, di ba, sa panahon ngayon, yung mga bata ngayon, sa naririnig natin na yung award system dyan is lahat may medal, parang ayan, nasasabotahin na naman yung essence ng awarding. Anyway, yun ang isa sa natatandaan ko nung elementary ako. How about kayo ba? Nung elementary niyo, yung unang gumaraduate kayo, ano yung natatandaan niyo? Ako, hindi graduation lang eh. Bawat recognition sa akin, every year, memorable. Pakayabang. Kaya pala, no? Every year pala. Oh, may recognition. Kasi, that time kasi, ang lang ako, naglalaro lang ako first honor, second honor. Kada
kada grade level. Pero memorable sa akin Yabang lagi din yan. nito. Oo. Siyempre. Pero hindi Kasi- na ba naging issue sa inyo, di ba, teacher ang nanay mo sa school ninyo? Buti hindi na That's the oh. issue. Oo. Yun ang issue. Oh. Kaya laging memorable sa akin ang recognition dahil bawat ma-honor ako, bawat meron akong recognition, kahit nga Girl Scout of the Year may issue pa May issue. Oo. Noon pa man, uso na talaga issue dyan sa inyo, no? Oo. Laging may mga issue before kapag dadating ng recognition hanggat graduation. Kasi nga, dahil feeling nila na honor lang ako, nakakuha lang ako ng awards dahil teacher ang nanay Dahil ko. nanay at teacher. Anak ka ng Oo. teacher. Exactly. Ay, ang hirap naman syempre, nun. Mahirap talaga. Hindi ko naman pwedeng ipicturean lahat dahil hindi naman uso ang cellphone before na kada puyat namin ng nanay ko nang pinupukpok ako para mag-aral. Kailangan ko bang ibalandra sa kanila? So, syempre hindi, di ba? Mm. So, ang bawi ko, yung time na nagtatrabaho na ako, na-invite ako na maging guest speaker ng graduation nila ng elementary. Nilabas ko lahat yun. Doon ako bumawi. Ibubog mo? Ibubog mo? Yes. Kasi yun ang sabi ko. Mahirap That time, mahirap yung part ko bilang gumraduate or bilang na-recognize kada recognition na meron akong honor, meron akong award na kasi feeling ko nakatingin sa akin yung ibang classmate ko na feeling nila hindi ko deserve yun dahil teacher ang nanay ko. Kaya lang hindi ko sasabihin, pero yung based dun sa speech ko, parang gusto kong sabihin, nasan kayo ngayon? Yun ang ko, lahat kayong binubuli ako dahil feeling nyo, nakakakuha lang ako ng award dahil teacher ang nanay ko. Anong ginagawa nyo ngayon? Every time talaga na may recognition, every time may award, yun ang lagi kong nararamdaman. Lagi kang may binabattle na na parang iisipin ng iba. Lagi kong kailangan mo lang i-prove yan. yung sarili ko. Lagi mo kailangan i-prove yung sarili mo na deserve mo yung award na yun. yes, oo, yung ganon. Baka naman siguro. Convinced na kayo ngayon. Oo, parang inisip ko, yun naman Deserve yung mo. iniisip ko ngayon. Yung elementary, laging battle sa akin yun. Every recognition, hanggang graduation, every time nakakuha ako ng award. Kahit nga, di ba sabi ko kanina, kahit yung Girl Scout of the Year, ano pa rin yun parang hatakan pa rin yun yung ganon. So kahit anong galing mo, meron talagang naiinggit sa'yo, hindi mo alam may din So, ang bata-bata mo, pa noon that time, elementary, di ba? Pero that time, meron ka nang nararamdaman. Kumbaga may effect na sa'yo yun bilang bata. Di ba? So, kumbaga, nadala ko yun. Sobrang bully nila ngayon, no? Ako, nasa top 10 lang ako no. Hindi naman ako gano'ng katalino at pero andun lang sa Pero best in HE ako. HE talaga. Home Ba't economics. ganun? Magpaprotesta niyan si Nanay Susan. Hindi ka mautosang maglaba at magluto. Sa HE, di ba, may mga project, yung mga guncheng-kunchilyo, ganyan. Yung mga kaklase ko, nag-submit sila ng magaganda. Yung tipong, yung, Gawa na? ba yun o gawa na, oo. Yung sa akin, sarap ba talaga? Yung parang tipong hindi naman talagang ginawa mo. Oo. So, parang alam niya na hindi ikaw ang gumawa pag ganun kaganda, di ba? So, ayun, siguro kaya naging best in HE Pero tamad sa bahay. Pero graduation, masaya kasi yun nga, parang pinaghahandaan din talaga ng mga parents pag may graduation. Yun nga Actually, proud sila. birthday nga namin, hindi ka pinaghahanda pero yung graduation. Graduation, So, correct. Na alam ko na parang pinaghanda ako noon, grade 6 ako noon. High school, pero yung mga birthday. So, siguro kasi nga, di ba, parang achievement sa mga parents yung makagraduate yung anak Tahimik lang din naman ako nung elementary. Hindi ako ganun although marami akong kakilala, pero hindi ba ako ganun Popular. Oo, yung hindi, basta tahimik lang. Na-enjoy ko lang, gumraduate lang ako. Kasama ko lang ang nanay ko. Yun lang. Wala akong masyadong, kasi yung hindi ba ako nakiki-join ba sa mga... Di ba meron tayo tinatawag na parang yung batang lang, yung tahimik lang na bata, yung patay na bata kung tawagin nila.
pag sa sa klase. Mm. Yung lang, basta ilagay mo yan, babalikan mo, andyan lang din yan. Nandyan lang No? siya, ganun. Oo. Parang O sinabi mo ganon. kang umalis, hindi ka aalis yan. Hindi aalis yan. Yes. O siya, balik tayo doon sa high school naman ng graduation. Bilang tayo lahat ay magkakasama sa high school. Ito yung pinaka naiyak talaga ako na na graduation. Ang arte Tapos natin yun eh. Mm. Arte na, totoo. Diba? May bilang na tayo eh. Pag graduation, Oo. kailangan nating umiyak talaga. Mm. Kasi kailangan yun. Ngal-ngal. See you, my friend. Moment. Ganda ba yun? Tapos na following week, magkakasama rin. Kala mo hindi na magkikita eh. No? Hindi, pero kasi hindi. Ako, sa akin lang, ba't ako naiyak nun? Kumbaga parang may na-open sa akin na parang, at saya-saya ko dito sa klase na to eh. At saya-saya ng buhay ko dito sa tira na to eh. Tapos matatapos na, parang ang bilis naman. Totoo lang naman, di ba? Parang pumasok tayo, nagkakilala tayo ng June. Hindi tayo isang taon nagkasama kung tutuusin. Mm. Di ba? Wala nga, 9 na buwan lang yata. June, July, August, September, October, November, December, January, February, March. 10. 10 nga. 10 months lang. Pero gano'n na yung nabuo natin. So parang ang sa akin nun, mag-iiwa-hiwalay na parang napakabilis naman. Mm-mm. Parang nag-e-enjoy pa lang kami. Andito pala yung mga kaibigan ko talaga, naswak kami. Parang maghihiwalay na agad. Tapos pupunta ka na naman sa mga taong hindi, kasi maghihiwalay na kayo. Siyempre may iba na best friend mo, ay may makikilala na silang iba. Uy, baka hindi na sila gaya ng dati. Diba, ang dami mo ring takot. Kasi parang masaya ka naman na eh. Bakit kailangan nating maghiwalay? Ayun. So, ngal-ngal. Ako parang hindi nag-sink in sa akin yung ganyan. Yung parang feeling ko, graduation lang to. Pero kasi graduation, feeling ko dapat umiyak kami. Kasi yung pag Kumbaga tumugtog na nakiano ka yung, lang. oo, kasi pag tumugtog na yung, farewell ba yun? Diba? Kaya pag tumugtog na yun, dapat mag-iyakan na kami. Ganon. Tapos pag naghagisan na ng, tawag doon? Yung toga, Bolero. whatever, yung cap. Yun, dapat, Hagis ka yun, rin. dapat masaya, pero dapat pag tumugtog na yung farewell, dapat iiyak. Iyak. Ano siya, hindi nagsisingkin sa akin na this is the end. That time. Wala. Sa akin, Hindi ko alam. talaga, Siguro ramdam dahil mo ganun na. pa ako yung parang ang bata pa nung utak ko that time. Di ba sa mga graduation, yung mga photographer, di ba, kapag papapicture ka, lalagyan ka nga ng video para matandaan ka. Yung orange. Yung orange. Oo. Yun, Kay di ba, Barbon. tutubusin mo. Si Yes. Barbon. Diyos ko, yan, ang dami kong binabayaran lagi dyan dahil bukod sa graduation, di ba, convocation. Yung parang hindi mo pinapapicturean, pinipicturean ka para babayaran naman. Ang tubos. Tapos, ang nakakatawa, hindi ibibigay sa akin, ibibigay sa tita ko. Picture. Parang isip na, para saktong para siguradong kukunin. Bayarin. Sa dito ko binibigay. Digital camera na tayo ngayon. May mga phone na tayo ngayon na capable naman to take picture and videos. May mga, pa din, traditional photographer. Ngayon, nakikita ko yun. May nakita ako. Diba? Pinipicturean nila. Wala na gaanong bumibili ng mga picture nila. So, although sila, nandun pa rin sila sa time na i-picture ako, i-print ko kaagad, ipagbebenta ko. Kaya lang, hindi na kumikita dahil nga, kung ako naman din ang na-picturean ko na, may Meron phone na upload mo kaagad digital Saka hindi naman tayo usually nagpatago na ng hard copy. Ganyan. Yun, ang ko lang, parang sana, pa rin, hindi mo naman mapupush yung tao na talagang bilhin pa rin nila. Pero sana, kahit pa paano, diba? Pa rin, pansin pa din. Ngayon, di ba, dati mga uso yung graduation pic talaga ipapalaminate, pati yung yung kakahol pa, diba? Sa bahay. Diba sa bahay naman, kapag may graduate kang anak, talaga pinangangalanda kami, naka-frame yan talaga, nakasabit sa wall yan. Talaga yung graduation pic mo, talaga naka-blow up pa. Malaki. Kaya tayo ng college, yung facing natin, no? From elementary, high school, college, ibang ibang galawan na yan. Sobrang hirap na hirap ako ng college kasi nga 4 na taon eh. 4 na taon na mahirap. Ilan yun? Di ba ilan yung exam? Prelim. Diba? Midterms, finals. Midterms, finals.
Hoy, may mga in-between pa yun ha. May panunumbat na hoy, hindi pinupulot sa ano ang pinaaral sa iyo, Anya. So, wala kang choice talagang mag-aaral ka. Diba? Yung pinambabaon mo araw-araw, magkano ka rin. So, ibig sabihin, nung nag-graduate naman ako nung college, iba na yun kasi nga talagang ramdam na ramdam ko na talagang eto na to. After nito, kanya-kanyang langoy na tayo. Hindi na tayo nasa eskwelahan. Hindi na tayo susuportahan. Bahala ka na sa buhay mo. Hindi ko makakalimutan yung mga tatlong bahagi na yun ng buhay ko kasi ito yung mga pagkakataon na pinare-remind niya sa akin na kada stage natatapos, may natututunan ka, merong bagong tao na nagiging ka, at maraming oportunidad na ma-open na depende na lang sa'yo kung paano mo siya i-grab. So, yung graduation sa akin ng college is bilang paghahanda yan ng totoong buhay. So, napaka-importante ng mga bahagi na yun kasi nga, again, hindi pa rin madali ang buhay ko nung time na yun na nag-graduate ako ng college. Talagang lahat, ang daming nga bago makagraduate. And kung susumahin sa ngayon yung mga graduation ng mga bata na nakikita natin, natatakot ako para sa kanila na baka sa kada pagkakataon na mahihirapan sila, is ang mag-trigger yun sa mentality nila. Dahil hinasa sila na lahat madali, lahat ibinibigay. Even yung education system nag-adjust para sa kanila. Na kailangan bigyan natin sila ng maraming award para walang magtampo. Diba? So, are you inviting competitiveness kung ganyan? Are you inviting or inspiring the kids na mag-excel sa ganitong bagay? Hindi yung bibigyan din naman ako kahit hindi ako pumasok araw-araw eh. So, anong matatanim sa utak ng mga bata na ngayon? So, yun yung doon. Dahil, syempre, graduation season na naman, nakikita natin sa mga post, yung walang katapusang pamimigay ng medal. Lahat na na-invento ng best in math, best in friendship, best in attendance, best in in cleaning, congeniality. Narinig ko nga sa mga pamangkin ko, parang ang dami ng adjective na kinuha para lang may mai-award doon sa mga bata. Para lahat meron. O kaya pala nauubos ang mga ribbon sa palengke. Kasi nga kung ano-anong ginagawa doon para pang sabi sa mga bata, sa estudyante. Sa akin naman kasi since yung anak ko naman, parang hindi ako naghahangad ng yung kailangan, lagi siyang may medal, lagi siyang... Yeah. Kasi alam ko naman although alam ko yung kapasidad ng anak ko na kaya niya. Hindi ko siya iniisip na dapat ang anak ko magka-medal o mag-graduate ng ganito. Parang, kasi nga, paano kung yun lang talaga yung kakayahan ng bata? Diba? Hindi naman natin siya pwedeng parang pressurein palagi. Baka maka-apekto pa yung lalo sa mental Baka niya. hindi makabuti. Oo, yung gano'n. Kung ano lang yung dapat na ibigay siguro sa bata, o kung talagang doon siya nag-excel, siguro yun na lang. Huwag na marami pang kung ano-anong mga award na minsan hindi naman na talaga kailangan o hindi naman na dapat ibigay. Parang alam na rin naman siguro ng mga tao o ng bata yun. So, parang ang nangyari na consolation, awardees, gano'n? Para lang hindi ka ma-left out, gano'n? Parang ang dating nagiging budget lang ba to? Yung gano'n eh. Hindi, iba to eh, di ba? Graduation to ng mga anak mo na nag-aral, nagpakahirap, nag-aral na mabuti, nag-anong maigi. Tapos, kung ano-ano na lang minsan yung nagiging i-award sa'yo para lang masabi na nabigyan ka. Parang gano'n. So, nagiging mababaw na tuloy ang ibig sabihin ng award. Nagiging mababaw. Mawala yung essence ng ano ba talaga yung sa pag-aaral. Oo. So, kung ikaw mapipiliin, mas gugustuhin mo pa rin na mabalik tayo sa system ng awards na kung talagang sino na yung top 5. Oo naman. Of course. Deserving lang talaga. Oo. Kung meron mga special awards, mga 3 o 4 lang, hindi 30. Yes. Kung ilan yung estudyante. Kasi sila yung Special siya, di ba? Oo, kasi special siya eh. So gusto mo talaga, special siya. Binigay talaga sa'yo. Oo.
Although, syempre, nakaka-proud kung ma-awardan ng anak mo. Pero dapat, yung deserve niya naman. Mm-mm. Hindi naman yung dahil lang naawa ang teacher ba? O gusto Oo, niya ano. yan ba? Parang gano'n. Ibig sabihin pala, Nay, kung halimbawa ako may anak ako, tas alam kong hindi matalino, tas inumarda na best With in honor. uniform. Yun naman talaga. Complete attendance. So, Nako. diba? Ang hirap naman. Binigyan ako ng kinder, binigyan ako ng ribbon na, most punctual. Totoo naman. Deserve mo. Deserve mo yun. Walang kakontra doon. Eh, diba? Yung simpleng gano'n, kahit pa paano Oo, Nay. kasi natotoo. Deserve talaga. Na Oo, talaga yung naman. gano'n, yung gano'n. Deserving mo yung yun. Kumbaga, Nay, pag tinignan mo yung ribbon na yun hanggang ngayon, talaga namang totoo lang naman ang sumisimbolo nun. Dahil talaga namang napakaaga mo. Oo, napaka-meaningful nun. Mm-mm. Oo. Sabi mo, kinder pa yon ha? Kinder B ako binigyan ng award, ng Ano ribbon. problema mo, Nay? Yeah. Hanggang Kahit sa tumanda, dala-dala ko siya. kahit ngayon makikipag-agaw kami kay Nanay Benji para magsabit sa iyo nun eh. Naman, yung kung ano naman yung karapat-dapat. Huwag mo Early naman. bird. Teka, di ba nabanggit mo rin yung mga yung mga sa mga school, mga competition? O, di ba? Ano mo yung nangyayari sa sistema ng competition na binibili na rin ngayon? Sige, Para bago tayo makasali. pupunta dyan, anin ko lang, kasi yung hindi ko alam kasi kung ganun pa rin ngayon because of the competition nga, diba? Sa Teka, school. nag-aalala ako sa braso mo. Di ba malamig yan? Takpan mo. Ako din nag-aalala. Hindi ko rin maintindihan kasi pang lamig to, pero hindi ko alam ba't may pabalikat. Bukas yung isa. Kalahati bukas. Bakit ako ng ganyan? Kasi lumalamig na. Kaya nga eh. Alam mo naman. Kami hati. O yan na, 8 degrees na. Ganyan tuloy ako ng ganyan. Hindi. Ito lang, kasi hindi ko alam kung ganun pa rin. Kasi nung college, preparation na yan para makapagtrabaho ka na. Yung gusto mong trabaho. Nung college, sa school kasi, sub kami din sa pag-aaral kasi nagki-kick out sa school. Yeah. So, isa pa yon. So, hindi ko alam kung same pa rin ba ngayon. Kasi baka ayaw nila mag-kick out dahil may effect ngayon sa mental health ng mga estudyante. Kasi before, nasampulan na kami. Inisip ko, baka naman hindi. Pag meron kang grade na mababa sa 85, kick out ka na. Parang OA naman, grabe naman yun. Mga ganyan ng usapan before. Aba, first sem namin, kasi 2 sems lang kami before, hindi naman kami tri-sem. So 2 sems kami. First semester pa lang, nasampulan na, nangalahati nga kami. Natakot tuloy lahat. Totoo nga. Yes. Pag 85 ba? Pag merong grade kami na 85 below, makikick out ka. So nasampulan talaga. Pagdating namin ng second sem, ang daming nawala. Yung iba na kick out, yung iba naman, ang chismis, hindi na inantay na i-kick out. Umalis na agad. Kumbaga, Drop na. Diba? Drop. Kumbaga, itutulak ka. Kapag bumaba ka na grade, itutulak kita. Yung iba tumalo na lang. Ganon. Ang question natin ngayon yun, kung ganon din ba, may mga school pa rin ba na ganon? Na hindi takot kung before nagki-kick out sila ng estudyante kapag merong below grade na ganito or may ang tawag doon quota, 'di ba? Parang kung may 'di ba quota grade na ganyan. Kung may ganito ba i-kick out pa rin ba nila? Or because they're mindful of the mental health of the students, hindi na lang ba? Anong ginagawa nila? Hanging question Teka, natin yun. babalikan ko yung sinabi noon ni Ronel, di ba? May mga pagkakataon kasi na dahil kahit ang nangyayari kasi dahil client ang tawag na. Oh yeah. Di ba? Not good. Not Lalo good. sa private school. Not good. Kumbaga, yan ay paying student Yes. or parents niyan. Pag yan hindi nagustuhan sa eskwelahan nila, ang dali-dali nga namang lumipat sa ibang eskwelahan na papayag ng ganitong sistema ng anak nila. Ibig sabihin, So, lost ang for mangyayari the nito, school. yes, so may pumapasok na business. So, yun. Parang may losses tuloy, mga ganon. Oo. So, kung yung kick out at kick out, malamang siguro, mga ilan-ilan na lang. Hindi, Pero yun doon sa mga,
Siguro nangyayari yan dun nga sa mga high school. Pero I think sa college, parang ini-implement pa rin nila yun. Kasi That's sa good. di ba? Oh. Dahil tulad nung time din namin, di ba, yung accounting, 4 section kami, first sem. Pagdating ng second sem, 2 section na lang. Kasi may maintaining grades na dapat nga. Tulad na, din. Oo. may quota, tapos may maintaining grades. Kahit hindi yung major subject mo, kahit minor subject lang, hindi mo dapat may mababa ka na Yeah. grades. So, tanggal ka sa accounting. Hindi ka mag-kick out, pero dun sa course na yun, tanggal ka. Pwede ka mag-shift Lipat sa ka na ibang course or ibang something. course. So, parang I think, hanggang ngayon, parang pag gumagraduate nga dun, parang numbers na lang eh. Ang nakakabahala lang is yung dun nga sa elementary at saka high school. Yeah. Kasi kung bibigyan sila ng mga honors na ganyan, tapos kung hindi naman talaga deserving, paano yung pagdating ng college nila? Tapos hindi sila ganun Kita na lang leeg yan. Oo. At tapos parang, yun nga, di ba, sabi nga nila rin, parang bawal silang pagalitan. Pero pagdating ng college at saka nung outside world sa totoong buhay, parang nakakatakot para sa mga bata ngayon na gano'n nga. Kasi sa reality, sa work, pag nagkamali ka, talagang papagalitan ka ng mga amo mo. Hindi ka pwede doon na So, paano unong magiging basis nila at mahina yung ng mga bata, di ba? Kung hindi sila sanay na pinapagalitan. Paano pa nagtrabaho na sila? Hindi na nila kayang na... Okay na din yun, sige, yung academic. Alam mo, pag nag-abroad naman, di ba, pag nag-OFW, yung mga kasama natin sa ibang lahi, hindi naman din maano sa academic eh. Di ba nga may mga naka-hire dito, mas maganda pa degree natin eh. Dahil lang sa nationality, nadadali nila yung posisyon. But anyhow, doon tayo sa totoong kwento ng stress. Di ba? Yung KPI. Paano handle yung mga Oo. Ang usapan talaga rito is KPI. Ano yung contribution mo? Contribution mo, correct. Oo. Paano mo ba na i-convert yung binabayad sa'yo na magiging worthy yung employer mo para hindi ka i-kick out samantalang ang dami-daming gustong magtrabaho sa kumpanya na to. So kung halimbawa yung hindi mo kayang i-handle sa isang office scenario dahil nga alam mo yun, na-pampered mo. Oo, entitled ka. Lahat binigay sa'yo ng magulang mo, baon mo, award mo, binili ng magulang mo. Pag ikaw lumabas ng ibang bansa at nagtrabaho, doon mo mararanasan lahat ng hirap na pinagpan sa'yo ng magulang mo. Yeah. Baka hindi mo makayanan. Anything na iniiwasan mo ngayon, haharapin mo yan sa kinabukasan ng totoong buhay. So yun ang pinag-aalala ko sa mga kabataan natin ngayon. So lahat ng magulang na talaga, na ikinishield yung magulang, ang mga anak nila sa hirap ng pag-aaral, hindi nyo alam, hindi lahat ng panahon kasama kayo ng mga anak ninyo pag yan nag-isa na. That's one of the problems. Ang isa niyan, kung hindi makapag-aral, which is major problem sa Pilipinas. Ang daming hindi makapag-aral. Yun yung sinasabi namin. Oo, kasi sabi namin ni John dito, walang rason para hindi ka mag-aral eh. Kasi up to 19 years old, subsidized ng government yung study. Kaya nung nakita namin yung ruling, kasi itatransfer na namin si Isabela sa primary school eh. So syempre, tingnan namin, baka mamaya may ibang ruling, may babayaran na agad kami. Di ba? Tingnan namin, hanggang 19 years old. Ang saya. May babayaran kami. Pero mga minimal fees lang. Minimal, Oo, hindi katulad sa atin dyan na kailangan maghanda ka ng 100,000, kailangan maghanda ka ng 30,000. Mahal talagang, mahal sa atin. Sobra. Grade school pa lang, kinder pa lang. Ria, magkano binabayad? Kay Jaden. Yung mga recognition fee nila, may mga bayad yan, di ba? May mga tuition fee. Ngayon pasukan, 40K. Whole year. Damn! Whole year. Yes, 2 years. Tapos may mga bayad pa yung recognition fee and all. Ganon. Yes, meron. Renews, iba pa yun. Kada Before wala, di ba? Tama ba ako? Wala eh. Hindi ko alam kasi public school ako before elementary naman. So, walang bayad syempre sa amin. Sa public school, oo. Pero pag mga private, wala. Wala. May konti lang, di ba? May mga liliit lang na Actually, iba ang private sa public. Iba yung private sa public. Ang graduation fee lang. Ganun. Even before ba? Hindi ko alam yung private school before. Yung time natin. Alam ko, meron na. Meron pa rin. Okay, sige.
Pero pag nga, weekend, hindi ganun katataas. Kumpara Oo. ngayon na grabe yung mga singilan, parang ganun. oo, pinapasa nila, kumbaga papabonggahin nila yung graduation, pero Oo. ipapasa nila sa Diba, parents ayan, may yung graduation cost. fee. Yeah. Kulang. Shoulder Oo. ng magulang. Yeah, okay. So sabi namin, parang dito kasi, wala kang reason para hindi makapag-aral yung anak mo hanggang Kasi college. subsidized. Kasi nga, subsidized ng government yung education. Sa Pilipinas, sabihin natin mga hindi nakaka-graduate ng college hanggang high school lang, even yung elementary hanggang elementary na lang Dahil minsan sa pera. Walang dahil sa pera, walang pang-aral. Kasi sa atin, even books, binabayaran lahat. Ang dami, pang baon araw-araw, hindi nila alam kung saan kukunin. Pero dito, wala kang reason para hindi ka mag-aral. Kasi parang yung struggle ng parents dyan, di ba? Parang yun nga, parang ipupush mo, dapat ganito, ganyan, mag-aaral ka, ganyan. Mm. So, parang yung hirap ng parents natin dyan, doble. Oo. Na, ano yun, parang dapat, parang i-instill mo sa utak ng anak mo na dapat makapag-aral siya para makaabot siya ng ganito. Yung ganun usually, di ba? Mag-aral ka kasi para maabot mo yung ganito, yung ganyan. Bukod sa Iba rin araw-araw, kasi yung turuan mo and all. kasi yung orientation din kasi natin mula pagkabata, na iba pa rin kasi ang titulado, kumbaga, di ba? Pinag-aralan. Oo, parang may kulang sa'yo kapag hindi ka graduate. Parang Yes. somehow, di ba mga artista sila, ang milyon na kinikita, pero may kulang pa rin sa nila. Diploma. Mm-mm. Kasi doon tayo nahirate na ang pagkatao mo mabubuo kapag meron kang diploma. Mm-mm. May fallback ka. Parang ganun. At saka isa rin yung sa fulfillment ng parents, di ba? Yung Makapagtapos. yung pag-aaral. Oo. Yes. Dahil kung lalo yung magulang mo hindi rin naman nakatapos. So, dapat man lang sa mga anak may matapos. Oo. Di ba lagi naman ang sagot ng Anyway. parents yan? Ano pangarap mo sa anak mo? Kung gusto ko lang makapagtapos ang anak ko. Pagtapos. Common. Lagi nga. Common Tapos sa atin. sabihin, yun lang yung Kasi yung maipapasok pinaka-ano sa nila. kanila. Yeah. Oo, di ba ganyan lagi. Kaya hanggat Oo. maaari, talaga nila, pinagsisikapan kahit yung pambaon araw-araw, di ba? Para na mabigyan. Tinatsaga nilang Ito pa yun sa atin sa atin din, pero syempre hindi ko pa naman masyadong nagagrasp dito. Pero sa atin nakagraduate ka na't lahat, nakapagtapos ka. May mga corporation, may mga kumpanya talaga na minsan ang hinahanap nila doon sa top 3 schools. Nadidiscriminate agad yung all others. Oh. Maraming ganyan na ang hinahanap nila galing Ateneo, galing UP, galing Lasal, mga ganyan. So, swerte mo na lang, well, yung ibang school nagko-compete din naman. Pero syempre, maraming kumpanya na ngayon na gano'n ang hinahanap. So, paano ka naman magko-compete? Kung gusto mo talaga umangat Kaya talaga. nga hindi ako nagtataka na ang Dubai, sumobrang lumobo ang mga Filipino ngayon na bagong graduate lang, sumasampa na rito. Kasi nga, sa kanila, ginawa na nilang Alabang o kaya Makati Business District ang Dubai. Kasi nga, ang bilis makapasok dito kung ano eh. So sa akin, kumbaga parang ang mga opportunity talaga dyan sa Pilipinas, parang ba't ka pa magtitiis kung alam mo na agad kikitain mo ganito lang. Tapos may competition ng first 3 universities. Nasaan naman yung paano yung majority ng graduate lang ako. Correct. Oo, graduate lang ako, simpleng graduate. Wala akong hindi ako summa, hindi ako magna. Hindi ako cum laude. So, Tapos hindi punta na pa lang kailan ako abroad. school ko. Diba? Yung ganun. Oo. Kasi ang usapan dito, magkano kikitain ko eh. Kasi hold ako anong title ko. Kasi hold ako ano ko. Ayun. So, anyway. Yun din napansin namin Oo. Yun, Kasi sa palagi mo, kung mabilis makapasok yun, di dyan nilagpuntahan yung mga yan. Ito nga. Usually kasi, ang church namin hapon, it so happened, live ngayon si Jan, so nakapag-morning mass kami kanina. Kasi mas gusto namin morning mass, kasi feel namin, kasi mas lively, mas ganyan. Nga kami ni Jan, habang sabi namin, kasi after nun may morning tea, may morning snacks, ganyan, after ng mass. Nag-usap kami, sabi ko, napansin mo, sabi ko, nung mga unang nagsisimba tayo dito, halos po konting Pinoy. Tingnan mo ngayon, halos karamihan kahit saan ka tumingin, puro Pinoy na. Dumami na. Sa akin lang naman. Dahil yan ngayon ang kalakaran sa Pilipinas, nag-aalala kaming 4. Magsabi kayo, nag-aalala kayo, ha? Yun nga, nababadal kami. Nababahala talaga kami sa klase ng award system dyan sa Pilipinas. Dahil nga, sa ilang beses natin na naging topic, ang klase ng mga estudyante noon at ngayon, edukasyon noon at ngayon, yung klase ng pagtuturo, yung sistema ng hindi kami
hindi kami kampante. Kumbaga, Di natatakot kami convincing. para sa mga magiging kinabukasan ng mga batang ito. So, sa amin na mga podcaster at mga nakikinig sa mga, at nakikita natin sa mga nag-viral niya, yung graduation, yung klase ng sistema, ng edukasyon, ng pagbibigay ng award, natatakot kami para sa mga bata ngayon. Kasi iba talaga yung mundo na ginagalawan na nila ngayon. And iba rin yung magiging mundo na sasambutin sila pagtanda nila kapag oras na ng paghahanap buhay. So sa amin na mga magulang na rin, sana lang tayong may mga anak na nasa paaralan ngayon, hindi man natin makuha sa mga eskwelahan yung hinahanap natin na laban. So sa amin lang na mga nakikinig at saka mga sumusubaybay sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas, dahil kami may mga pamangkin, may mga anak din na estudyante, natatakot talaga kami. Yung pagbibigay ng lavish na regalo, yung pagbibigay ng award sa bawat bata sa klase, hindi kami pabor dyan dahil nga hindi na totoong buhay. Hindi natin sila pwedeng sanayin sa kung anong madali lang. Dahil alam natin na kung ano ang totoo. Paglabas ng mga bata yan sa totoong laban ng buhay, magugulat lang sila. So, dapat ihanda natin sila sa totoong nangyayari. Huwag na natin silang hayaan na, alam mo yung protektahan. Dapat Habang bata pa. Huwag niyong i-baby, tama. Dapat habang bata pa, matutunan nila na lumaban, depensahan sa sarili nila, at kung paano maging matiisin, di ba? Maging matapang at matatag, lalo na yung mga mental health ng mga bata yan. Dahil kung kami naging binaby-baby at tapos bigla kaming itinapon sa abroad at ganito yung nararanasan namin, na kumain lang ng itlog, ng noodles dahil wala pang sahod at kailangan magpadala sa Pilipinas, pera pa yung presyo na nakukuha mo sa mga trabaho mo, sa katrabaho mo, dahil wala ka pa sa sarili mong bansa. Minsan ang tutulugan mo, bukas hindi mo alam kung naandyan pa kasi nga palipat-lipat ang bahay dito. Alam mo yun, sa dami-dami ng pwedeng magiging challenges sa buhay ng mga batang ito, hindi naman yata siguro nararapat na pagkait sa kanila yun na dapat turuan na sila. So sa amin, kung matuturo natin sa bahay na maging matapang yung mga bata na ito, ihanda na natin sila. And yung essence kasi nung pinaghihirapan kung ano yung deserve mo, yun yung dapat ma-instill sa atin. Na kung halimbawa meron silang hinahangad, dapat paghirapan mo. Hindi dapat ibigay lang. Yeah. Hayaan mo na maging deserving yung bata bago mo ibigay ang isang bagay para sa susunod. Alam nila na bawat paghihirapan nila dahil yung instant gratification, minsan hindi yan maganda. Diba? So sa amin lang, yung may mga anak, huwag nyo silang sanayin na lagi kayo nagbibigay para maging madali sa nila ang buhay dahil sila rin ang magsisisi.